Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si Tulpo, ginulat si BP Sara, ginante si PBBM, inutusan ng mga sundalo, susunod na presidente ng Pilipinas. Base sa impormasyong nakalap natin sa social media, mismong si Senator Rapi Tulpo nang nagpakita na siya lang ang pinakamatinding makakalaban ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo. Pantay kasi sa survey ang dalawa. Nakitaan din kasi ng galing sa pagiging presidente din si Idol matapos niyang punahin ng AFP at PNP patungkol sa paggamit ng labis na puwersa sa operasyon. Ayaw niya nang gayahin ng mala Duterte kasi ang style, kaya walang ibang pwedeng ibang magganti kay PBBM sa mga Duterte. Ayaw kasing tumakbo ni Rapi Tulpo sa pagkapresidente, kaya kailangan pilitin ni BBM si Tulpong tumakbo sa pagkapangulo, kasi pag nanalong susunod na presidente si BP Sara ay buburahin niya ang mga legasiyang iiwan ni BBM. Kaya ito, sabay-sabay nating panoorin kung paano si Senator Rapi Tulpo, grabe ginulat si Vice President Sara, iginante si President Bongbong Marcos, inutusan ng mga sundalo, susunod na presidente ng Pinas. Tara, panoorin natin to. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng i-click nyo muna ang like, share, comment, subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video para laging updated kayo sa mga susunod pa nating ibabalita. Kaya tara, panoorin na natin to. President Senator Rafi Tulfo requested if he may also sponsor the other measure, which is also online to his or in our agenda today, Mr. President. And you know, I don't like to deny presidential balls, Mr. President. So I'm just joking, Mr. President. But ang lakas ng no po galing doon sa kanya. Mr. President, I move that we Lately, I have heard that is his favorite word, no. Hindi po ako mapapagod sa pagkalampag sa ating mga kinaukulan. Last Friday, lumapit sa aking programa si Muhammad Alfad na taga-barangay si Nunok, Zamboanga City. Humihingi po siya ng hustisya dahil sa namatay ang kanyang ama na si Jerry Alfad, ang kanyang kapatid na 12 taon na si Salam Alfad at kanyang pinsan na si Reynan Alfad. At nasa hospital naman ang dalawang kamag-anak dahil sa isang operation ng AFP at PNP kung saan isang Saddam Siddiq ay ang subject ng isang warrant. I invite you to please watch this short video. Natutulog na po yung papa ko, yung kapatid ko, yung mama ko, pati yung dalawang sisters ko, at saka yung pinsan ko. Bigla po may tutok na narinig. At sabi po ng mga pumasok ma'am sa loob, dapa daw po, dapa, labas. Yung pinsan ko po natamaan. Madami po sila ma'am. Mga 20 ganyan yung labas-pasok po. Nilagyan ako ng firewire ma'am sa kamay ko. And then after ilang minutes ma'am, nagpaputok sila ulit ng 3 times. Pagtingin ko ganyan, ma'am, may pulis na doon sa labas. Tapos nakita ko na yung pinsan ko, ma'am, nakahandusay na po, wala ng buhay. Tapos yung papa ko din po. Muhammad, sino daw yung hinahanap nila? Yung sinasabi nila kasi, ma'am, yung si Saddam Siddiq, yung ano daw, parang MNLF na Abu Sayyaf. Mr. President, the encounter happened at 1:30 a.m. at the residence of the Alfads. According to survivor Muhammad, natutulog ng ilan sa kanilang pamilya noong panahon na yon na makarinig siya ng tunog na parang umuulan. Yung pala, bala ng umuulan sa kanilang tahanan. Nung lumabas siya ng kwarto, pinadapa siya ng mga operatiba at nakarinig pa siya ng mga barilan kahit nakapasok na sa bahay ang mga operatiba. Nung matapos ang operations, nalaman niya na napatay ang kanyang ama, kapatid at pinsan. Walang pulis na nagpaliwanag sa kanya kung ano ang dahilan ng pagsugod nila. At nalaman niya na lang na sa mga tao sa kanila na may hinuhuli daw na isang Saddam Siddiq ang mga operatiba. Ayon kay Muhammad, walang ganong tao sa kanilang tahanan at hindi niya ito kakilala. Samantala, ayon sa PNP, an exchange of fire broke out when they were about to serve multiple warrant of arrest for murder and frustrated murder on Saddam Siddiq, a member of Abu Sayyaf group. They said the operating team introduced themselves as police and military personnel, but 2 unidentified individuals reportedly opened fire, prompting them to retaliate in self-defense. Ito na naman po tayo. Sa ngalan ng self-defense, namatay ang 3 inosenteng sibilyan. Ang masakit dito, kinumbirma
ng investigators na wala sa lugar si Saddam Siddiq at hindi pa rin ito nahuhuli. Sa ngayon po, 14 na military officials ang makakasuhan ng multiple murder, frustrated murder, criminal negligence at robbery. Talaga namang sukdulan ng kawalang hiyaan na nagawa pa nilang magnakaw. At ang nakapagtaka, bakit puro AFP lang ang kinasuhan? May ginawa bang PNP operatives upang pigilan ang mga karahasan? Hindi lang po itong kaso ang nakarating sa akin kung saan ang ating mga law enforcers ay lumabis sa kanilang mga operations. Paulit-ulit na lang na sumusugod ang mga ito at kakalampagin ang mga nanahimik na mga komunidad. Please watch po this video. Bigla daw pong may nang raid daw po. Pero tapos na po yung sabong nung araw po na yon. Nagulat na lang po kami. Sinabi po sa amin nung kapatid ko na nabaril daw po yung pinsan ko. Yung non-raid po, mga nakasibilyan po. Sabi po nila sa akin na may tinatago daw po kaming kriminal. Gusto nilang huliin. Bakit daw po namin pinatakbo sa taas? Mr. President, there are 5 issues that I would like to raise with regard to our law enforcers. First, the lack of planning. All the victims of mistaken identity and all the collateral damages during law enforcement operations are victims of lack of planning. Dito po sa nangyari sa mga Alfad, sabi ng mga operatiba, minaman-manan nila itong si Siddiq at napag-alaman nila na nandoon daw ito sa lugar nila Alfad. Pero kung alam nila yon, alam din sana nila na may ibang tao doon. At dahil 1:30 a.m., alam din sana nila na iba ang kaba ng mga tao kapag may susugod sa bahay nila ng madaling araw. Baka kaya may nangyaring barilan. The time and surrounding circumstances should have been taken into consideration. Who are the people present during the operations? Is it a dense community where people could be affected by the operations? They should also protect the community. Hindi yung gagawin ng lahat basta matugis lang itong isang tao. Hindi yung baril na lang ng baril. This is what happened in Navotas when the 17-year-old Jimboy Baltasar was gunned down by police operatives using high-powered arms. At dito po nga pasok ang pangalawang issue, the use of excessive force. A few months ago, I encountered another case where the police did not follow the rules of engagement. I invite you to please watch the video. In this case, maliwanag na itong inyong subject tumatakas at kita doon sa video na hindi nakikipagbarilan and yet binaril siya ng malayuan. So hindi po nasunod dito yung tinatawag na rules of engagement. Ang nangyari, nagpapanik kayo, sa halip na in-neutralize nyo sa paggamit, dapat may taser, may pepper spray, may batuta. Yung baril, last week was yun. Ang nangyari kasi sa ating kapulisan, kunting mali lang, medyo papalag na yung suspect, binabaril na. Mr. President, according to the revised PNP Operational Procedures Manual, no violence or unnecessary force shall be used in making an arrest, and the person to be arrested should not be subjected to any restraint greater than what is necessary under the circumstances. And that is why it is mandated that police officers should carry accessories appropriate to the police operation being performed, including but not limited to ballistic vest, handcuff, whistle, baton, truncheon, pepper spray, tasers, and nightstick to be used in a non-armed confrontation with a violent, uncooperative, and unruly offender. Our law enforcers should also be trained to determine what is necessary and reasonable, taking it into consideration the number of aggressors, nature and characteristics of the weapon used, physical condition, size, and other circumstances
to include the place and occasion of the assault. Issue number 3. Aggression during police operations stem from lack of information on the part of the subject of the arrest. Nakailang kaso na po sa aking programa na pumalag sa mga kapulisan ang subject dahil hindi naka-uniforme ang pulis, walang dalang warrant at walang paliwanag sa subject. Kaya naman pumapalag ang mga tao dahil hindi nila alam kung sino ang sumusugod sa kanilang tahanan at kung bakit at kung ano na po ang nangyayari. Tapos, kunting palag lang, barilan na agad. And that is why we push for the passing of the bill on body-worn camera for law enforcers. Salamat kay Senator J.V. Ejercito at sa Committee on Public Order at pagpursige din niyang ipinasa ito ngayong Kongreso. Another problem that I have encountered is the data system ng PNP kasama ng e-warrant system. In a number of cases in my program, innocent individuals have been arrested on mistaken identity dahil mali ang pangalan sa warrant o di kaya hindi pala updated ang e-warrant system at inaaresto ulit ang subject sa parehong warrant. Ito po ang nangyari. Please watch the video. Si Kuya Tutoy daw po. Wala po, hindi ito napunta. Yung pong warang po yun, matagal na po yun. Nangulong na nga po ako dyan, 4 na buwan po. So, ibig sabihin, yung mga pulis, walang kopya nito. Wala po. Nung kumukuha po ako ng police clearance, mayroon daw akong hit. Tapos nagkaroon ng mugshots. Yun na ulit-ulit nilang tinatanong sa akin na kung ako ba daw yung taong yun. Sabi ko, hindi ho talaga, sir. Hindi po talaga ako nakasasangkot sa anumang kaso o Matindi to. pakikipag-away. For 8 days nakulong si Sir. Ang huling issue ko po ay ang pagpapatibay ng konsepto ng command responsibility. Sa mga ganitong klaseng insidente, ang kadalasan na napaparusahan ay ang mga mabababang opisyal na sumunod lamang sa utos ng mga superior nila. Pero Mr. President, in all planned police operations, the team leader of the operating team is required to secure a pre-operation clearance prior to the conduct of operation. This clearance must be approved by the chief, commander, or head of the office or unit and must be submitted at the operation section for record purposes. And when it comes to PNP-AFP joint operations, the PNP shall take the lead role in the conduct of sustained law enforcement operations against terrorist groups and other threats to national security, including the service of warrants of arrest. PNP pa rin dapat ang lead role. Pero bakit dito sa kaso ng Alfad, puro AFP lang ang kinasuhan? Dahil ba PNP ang nag-imbestiga? Di ba dapat command responsibility? If the leaders are not held accountable, we cannot expect real change to happen in our law enforcement agencies. Mr. President, laws are created to provide peace and order in a society. And we create law enforcement agencies such as our PNP, as well as the AFP, for national security purposes and to ensure that these laws are obeyed. But what happens when these law enforcers create fear and not sense of peace? I think there's something wrong. And we have to do something. If not, we consider ourselves as accomplices. Thank you, Mr. President. My dear colleagues, good afternoon to all. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. We appreciate the speech of our distinguished colleague, Senator Raffy Tulfo. Yes, may we just recognize Senator Risa Ontiveros for her manifestation. So they manifest Senator Risa on Ontiveros this is measure, recognized. on this particular issue. Salamat po, Mr. President, at salamat po sa good gentleman mula sa Isabela para sa kanilang privilege speech at pati po dun sa paggunita sa alaala ni Jemboy Baltasar na tinalakay din po ng Senado sa isang inquiry o investigasyon kung saan bukod dun sa lack of planning na factor na binanggit ng good gentleman ngayon, ay tinalakay sa investigasyong iyon tungkol kay Jemboy yung usapin ng kumilos ba ang PNP doon ng masyadong malakas
o batay po sa maling impormasyon. So, muli nagpapasalamat ako sa good gentleman, una dun sa pag-alala, paggunita dun sa alaala ng isa pang kabataang Filipino, si Jemboy Baltazar, at pangalawa, dun sa patuloy na pagbibigay ng halaga sa patuloy na pag-professionalize ng ating pambansang kapulisan sa ganitong mga usapin ng law enforcement nang may pantay na pag-iingat po sa buhay at kaligtasan ng ating mga kababayan. So muli po, salamat at mabuhay sa good gentleman. Salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Riza. Thank you, Mr. President. Thank you. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, I move that we refer the privileged speech of our distinguished colleague to the Committee on Public Order and Security. And Dangerous Drugs. Hearing no objection, the privileged speech is referred, to the Committee on Public Order. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, we can move for that 1 minute session, Senate minute, All right. with the permission of everyone. Session suspended for 1 Senate minute. Thank you, Mr. Ngayon, kayo bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at atin niyang babasahin isa-isa.